Nagsisimula na ang natakot ka ba? Ang kalimpang sa ating gabi. Ang lumang kampana sa bodega ng paaralan ay isang bagay na bihirang mapansin ng mga estudyante. Dalawangin na ito at tila hindi na magagamit, ngunit may kwentong kumakalat na sa tuwing maghahating gabi, bigla itong tumutunog ng walang dahilan. Ayon sa mga guro, ang kampanang iyon ay ginagamit noong World War II upang balaan ang mga tao laban sa paparating na panganib. Ngunit isang gabi, maraming bata ang nagtago sa bodega mula sa mga sundalong banyaga at pinagbabaril sila roon habang hawak-hawak nila ang lubid ng kampana. Sa kasalukuyan, ginagawang takutan lang ito ng mga estudyante. Ngunit isang gabi, may tatlong magkaibigan, sina Miko, Ara at June, ang nagkayayaan magstay sa paaralan pagkatapos ng klase para subukang patunayan kung totoo ang kwento. Alas 2 ng gabi, nagtungo sila sa bodega. Madilim at masangsang ang amoy ng kahoy na lumang-luma na. Nang buksan nila ang pinto, nakita nila ang kampana na natatakpan ng makapal na alikabok at kalawang. Habang tinitingnan nila ito, biglang sumara ang pinto ng bodega ng malakas. Walang hangin, ngunit tila may nagtakip dito mula sa labas. Nagsimula silang magpanik, ngunit nanatili silang kalmado at inisip na baka trip lang ito ng isa sa kanilang mga kaklase. Maya-maya, narinig nila ang kampana. Isang malakas na klang ang yumanig sa kanilang pandinig, pero wala ni isa sa kanila ang humawak sa lupid. Sa bawat tunog ng kampana, unti-unti nilang naramdaman ang mabigat na presensya sa paligid. Naririnig nila ang mga yabag sa itaas ng kampana, parang may umaakit na bata. Pagtingin nila pataas, nakita nila ang hugis ng isang batang nakabitin sa lubid ng kampana. Nakangiti, ngunit ang mga mata ay namumulak. Ang tatlo ay sabay-sabay na tumakbo palabas ng bodega, ngunit hindi nila maitulak ang pinto. Isang malamig na boses ang narinig nila sa likod nila. Bakit kayo nandito? Gusto niyo bang sumali sa amin? Nilingon nila ang pinanggalingan ng boses at nakita nilang maraming bata na nakatayo, duguan ang mga uniforme at may hawak na mga bahagi ng kanilang katawan na tila naputol. Kinabukasan, natagpuan ang mga katawan ni Miko, Ara at June sa bodega. Ang sabi ng mga pulis, mukhang nahulog ang kampana mula sa pagkahabit nito, pero walang makapagpaliwanag kung bakit. Tila may mga marka ng kamay ng bata sa kanilang mga leeg. Silid 303 ang nakakandadong kwarto. Sa ikatlong palapag ng lumang gusali ng paaralan ay may isang silid na tinatawag na Silid 303. Lagi ito nakakandado at hindi ginagamit, ngunit maraming kwento ang lumalabas tungkol sa misteryosong mga pangyayari na konektado dito. Ayon sa ilan, may isang estudyante na nagpakamatay sa loob ng silid matapos mabagsak sa pagsusulit. Simula noon, walang sino man ang nagtangkang buksan muli ito. Si Lisa, isang curious na estudyante sa ika-10 baitang, ay mahilig sa kwento ng mga multo. Para sa kanya, ang mga kwentong ito ay hindi totoo at puro katang-isip lang ng mga tao. Kaya nang minsan may magyaya sa kanya na sumilip sa silid 300 at tatlo, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang hamon. Kasama niya ang kanyang 3 kaibigan na sina Brian, Che at Marco. Gamit ang barya, pilit nilang binuksan ang kandado ng silid. Nagtagumpay sila at unti-unting bumukas ang pinto. Sumalubong sa kanila ang amoy ng amag at alikabok. Ang buong silid ay puno ng sirang lamesa at upuan, ngunit ang isang upuan sa harapan ay tila malinis, walang bakas na alikabok. Habang naglalakad-lakad sila, biglang sumara ang pinto sa likod nila. Napahinto silang lahat.
Akala nila ay may hangin lamang, ngunit nang subukan nilang buksan muli ang pinto, hindi nila ito maitulak. Walang ingay, ngunit naramdaman nila ang malamig na hangin na tila umiikot sa kanilang paligid. May nararamdaman ba kayong kakaiba? Tanong ni Che, nanginginig ang boses. Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang may narinig silang mahinang hikbi mula sa dulo ng silid. Nang tingnan nila, nakita nilang may batang babaeng nakayuko sa harap ng malinis na upuan. Miss, okay ka lang? Tanong ni Brian, ngunit hindi ito sumagot. Nang lapitan niya ito, biglang tumingala ang bata. Ang mga mata nito ay puro puti at walang mga pupils, habang ang bibig nito ay nakaniti na napakalaki. Biglang sumigaw ang batang babae. Lumayas kayo! Sa isang iglap, lumipad ang mga sirang upuan at mesa sa paligid nila. Tila hinahabol sila papunta sa pinto. Sa gitna ng kaguluhan, nabuksan ni Marco ang pinto at sabay-sabay silang tumakbo palabas ng silid. Hinabukasan, nagulat ang mga guro nang makita ang silid 300 at 3 na nakaawang ang pinto. Ang lahat ng upuan at lamesa ay nasa harap ng pinto, nakaharang na parang sinadyang barikadahan ang loob. Ngunit ang mas nakakatakot, sa pader ay may nakasulat gamit ang dugo. Huwag kayong babalik. Ang tinta ng multo. Sa lumang paaralan ng San Isidro, tanyag ang kwento ng isang guro na nawala ng misteryoso 30 taon na ang nakalilipas. Ayon sa kwento, isa siyang istriktong propesor na mahilig magbigay ng pagsusulit. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang araw ay hindi na siya dumating sa paaralan. Sinasabi ng ilan na nakita siyang pumasok sa isang classroom, ngunit hindi na muling lumabas. Makalipas ang maraming taon, napansin ng mga estudyante na tuwing Biyernes may pagsusulit na biglang lumalabas sa isang classroom na wala namang klase. Sa simula, inakala nilang prank lamang ito ng ibang estudyante. Ngunit isang gabi, si Miguel, isang estudyanteng mahilig mag-overnight para mag-aral, ang nakaranas ng kakaibang karanasan. Habang naglalakad siya sa pasilyo upang maghanap ng mas tahimik na lugar, napansin niyang bukas ang pinto ng isang silid-aralan. Sa mesa ng guro ay may nakalatag na mga papel na may nakasulat, pagsusulit ng kalikasan. Sa kuryosidad, pumasok si Miguel at sinubuhang sagutan ang pagsusulit. Sa pag-abot niya ng papel, naramdaman niyang malamig ito, parang may basang tinta. Habang nagsusulat, narinig niya ang tunog ng chalk na tila may gumuguhit sa pisara. Nang lingunin niya ito, may nakasulat na, "Ako ang magtuturo ngayon." Sa gulat, tumayo siya para tumakbo palabas, ngunit hindi niya maitulak ang pinto. Ang lahat ng sagot niya sa papel ay unti-unting naggulay pula na parang dugo. Hinabukasan, nakita siyang natutulog sa mesa. Pero hindi na niya maipaliwanag kung paano siya nakalabas. Ang kakaiba, ang papel na sinagutan niya ay wala na, ngunit may mga marka ng dugo sa kanyang mga kamay. Ang nawawalang janitor. Ang kwento ng nawawalang janitor ay laging nababanggit ng mga mag-aaral ng Florencio High School. Sinasabing tuwing gabi, may janitor na makikita sa pasilyo, naglalampaso ng sahig. Ngunit ang kakaiba, hindi siya nagpapakita kapag may kasama ka. Lagi siyang nag-iisa. Si Ana, isang estudyanteng laging naiiwan sa paaralan para sa proyekto, ang nagkaroon ng pagkakataong makita ang janitor. Isang gabi, habang pauwi na, nakita niya itong naglilinis sa ikalawang palapag. "Manong, hindi ba masyadong gabi na para magtrabaho?" tanong niya. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, humalikod ito at naglakad papunta sa banyo. Sa kuryosidad, sinundan siya ni Ana.
Pero laking gulat niya nang makita niyang nawala ito bigla. Nang tumingin siya sa sahig, may bakas ng tubig na papunta sa isa sa mga cubicle. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng cubicle at nakita niyang puno ito ng tubig. Sa tubig, nakita niya ang refleksyon ng janitor na nakatingin sa kanya. May dugo ang kamay. Nagulat si Ana at tumakbo palabas. Ngunit bago siya makalabas ng gusali, narinig niyang sinabi nito, "Malilinis din kita." Ang huling kumpas ng maestro. Ang silik ng musika ng paaralan ay palaging pinagmumulan ng nakakatakot na kwento. Sa tuwing nagkakaroon ng bagyo, sinasabi ng mga estudyante na naririnig nilang tumutugtog ang piano kahit walang tao. Isang gabi, si Ben, isang musikero ng paaralan, ay nagpaiwan upang mag-practice para sa isang kompetisyon. Habang tumutugtog, narinig niyang may ibang tumutugtog ng parehong piyesa mula sa kabilang dulo ng silid. Walang ibang tao sa paligid, ngunit malinaw ang tunog ng piano. Naghanap siya kung sino ang tumutugtog, ngunit walang tao. Nang lingunin niya ang piano, nakita niyang gumagalaw ang mga daliri ng isang tao sa mga tisa. Ngunit wala namang katawan ng daliri. Parang may multo na nagpa-practice ng sarili nitong piyesa. Ang huling narinig niya bago siya tumakbo, palabas ay isang mababang boses na bumulong sa kanyang tainga. "Ituloy mo ang tinapos ko." Sa likod ng luma't magandang mural. Ang mural sa library ng paaralan ay obra maestra. Ngunit ayon sa matatanda, isa itong sumpa. Linuhit ito ng isang estudyante na nawawala hanggang ngayon. Sa mural, makikita ang mga mag-aaral sa iba't ibang aktibidad. Ngunit ang kakaiba, may tila anino ng isang batang babae sa gilid nito. Si Clara, na laging nasa library, ay nakapansin ng kakaiba. Araw-araw, parang nagbabago ang posisyon ng mga tao sa mural. Isang araw, napansin niyang parang nakatingin na ang batang babae sa kanya. Habang nagbabasa ng libro, nakarinig siya ng mahinang boses na tumatawag sa kanya. "Tulungan mo ako." Nang tingnan niya ang mural, wala na ang batang babae sa pintura. Sa gulat niya, nakita niya ito sa kabilang dulo ng library, nakatayo at nakangiti. Ang tagapagsindi ng kandila. Ang paaralan ng San Rafael ay kilala sa altar nito na matatagpuan sa gitna ng courtyard. Madalas, may mga estudyanteng nagsisindi ng kandila doon bilang tradisyon bago mag-exam. Ngunit, sa kabila ng banal na anyo ng altar, may kakaibang kwento tungkol sa isang batang lalaking laging nakikitang nagsisindi ng kandila tuwing dapit hapon. Isang gabi, si Rika, isang honor student na nagpaiwan para mag-aral, ay nakarinig ng yabag papunta sa altar. Sumilip siya sa bintana ng kanilang classroom at nakita niyang may batang lalaki nakayuko at nagsisindi ng kandila. Kakaiba ang ginawa nito dahil sa halip na ilagay ang kandila sa altar, isa-isang itinumba ang mga ito at hinipa ng apoy. Hinabukasan, kinuwento ni Rika ang nakita sa mga kaklase. Napagkalaman niyang ang batang iyon ay si Daniel, isang estudyante na namatay 5 taon na ang nakakaraan sa sunog na naganap sa altar. Sinasabing ang bawat kandilang sinisindihan sa altar ay tanda ng paghingi ng tawad, ngunit ang mga sinisira ni Daniel ay para sa mga taong isinumpa. Nang gabing iyon, nagising si Rika sa tunog ng pinto ng kanyang bahay na bumubukas. Nakita niyang nakatayo sa pintuan si Daniel, hawak ang isang kandila at sinabing, "Huwag mong ipagsabi ang nakita mo o ikaw ang susunod." Dilaw na mata sa CR. Ang kwento ng CR sa ikalawang palapag ng Santa Cruz High School.
ay palaging binabanggit tuwing may bagong estudyante. Sinasabi nilang huwag na huwag kang magpapaiwan sa CR kapag gabi dahil may nanonood sa iyo mula sa salamin. Isang gabi, si Jake, isang varsity player, ang nagpaiwan matapos ang practice para mag-ayos ng gamit. Tumakbo siya sa CR upang umihi bago umuwi. Habang naglalakad papunta sa salamin upang maghugas ng kamay, napansin niyang parang may nakatingin sa kanya. Nang tumingin siya sa salamin, wala naman siyang nakita. Ngunit habang naghuhugas siya ng kamay, biglang lumabo ang ilaw. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang may isang pares ng dilaw na mata na tumingin sa kanya mula sa salamin. Paglingon niya, wala naman tao sa likod niya. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, ngunit biglang bumalik ang mga ilaw at sa salamin ay nakita niyang may babaeng nakaputi sa likod niya. Nakangiti ngunit dilaw ang mga mata. Tumakbo siya palabas ng CR, ngunit naririnig niyang tumatawa ang babae sinasabing, "Hindi ka na makakabalik dito." Ang silya ng multo. Sa lumang classroom ng paaralan, laging may isang silyang nasa dulong bahagi ng silid na nakahiwalay sa iba. Kapag may nagtangkang umupo dito, laging nagkakaroon ng hindi magandang nangyayari, nagkakasakit, nasusugatan, o nagkakaroon ng aksidente. Si Karen, isang transferee, ay hindi naniwala sa mga kwento. Noong unang araw niya, umupo siya sa silyang iyon dahil iyon lang ang bakante. Sa buong araw, pakiramdam niya ay malamig ang paligid niya kahit natirik ang araw. Hinagabihan, nagising siya sa kaluskos sa kwarto niya. Sa sulok ng kanyang silid, nakita niya ang silya mula sa paaralan at sa ibabaw nito ay nakaupo ang isang batang babae na may dugo ang damit. "Bakit mo kinuha ang upuan ko?" tanong ng bata. Hindi nakapagsalita si Karen at natulala lang. Hinabukasan, nagising si Karen na may pasa sa kanyang braso na hugis kamay. Simula noon, hindi na siya umupo sa silyang iyon. Ngunit sa tuwing dadaan siya sa classroom, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Ang estudyanteng laging nawawala. Sa isang classroom sa room 7 lumang gusali ng Santa Elena High School, laging may isang upuan na bakante kahit puno ang klase. Sinasabi ng mga estudyante na ang bakanting upuan na iyon ay para sa isang batang estudyante na nawawala isang taon na ang nakalilipas. Hindi na ito na ipaliwanag, ngunit lahat ng nagtangkang umupo roon ay nagkakaroon ng kakaibang karanasan. Isang araw, si Ella, bagong lipat mula sa probinsya, ang napilitang umupo sa bakanting upuan dahil iyon lang ang natitirang espasyo. Napansin niyang malamig ang paligid kahit nasira ang ventilador sa kanilang silid-aralan. Sa kalagitnaan ng klase, naramdaman niyang parang may yumuyog-yog sa upuan. Napalingon siya sa likod, ngunit wala naman siyang nakita. Sa susunod na araw, habang naglilinis si Ella ng classroom pagkatapos ng klase, napansin niya ang isang notebook na naiwan sa ilalim ng kanyang upuan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga pahina na puno ng pangalan niya. Paulit-ulit na nakasulat na parang sinulat ng isang bata. Sa likod ng notebook, may nakasulat, "Huwag mong kunin ang lugar ko." Hinagabihan, habang natutulog si Ella, nagising siya sa tunog ng mahihinang yabag. Nang buksan niya ang mga mata, nakita niyang may nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Isang batang lalaki na duguan ang mukha, nakatitig sa kanya. "Ibabalik mo ba ang upuan ko?" tanong nito. Bago siya makasagot, nawala ang bata sa isang iglap. Hinabukasan, sinabi ni Ella sa guro ang nangyari. Natuklasan niyang ang batang lalaki ay si Carlo, ang estudyanteng nawala isang taon na ang nakalilipas. Ayon sa mga kwento, hindi na ito lumabas ng classroom noong isang gabi at natagpuan ang bangkay nito
sa likod ng eskwelahan. Simula noon, ang upuan iyon ay hindi na dapat inupuan. Ngunit tila lagi itong pinipili ng mga bagong estudyante na walang alam sa kwento. Mula noon, si Ella ay hindi na kailanman nagpaiwang mag-isa sa classroom at pilit iniiwasan ang bakanting upuan. Ngunit kahit saan siya umupo, nararamdaman niya ang malamig na presensya na parang palaging may nakatingin sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lolo Temyong. Sana po ay inyong nagustuhan. Humihiling po ako na kayo ay mag-subscribe sa aking channel na Natakot Ka Ba? Mag-comment lang po kayo para sa shoutouts. Thanks in advance po sa inyong lahat. Natakot ka ba?